I could feel his heart pounding. Then I close my eyes once more. He makes me feel safe in his arms. As he wraps his arms around me, I feel at peace. I need a doctor here. Leander's voice was shaking. Ibinaba niya ako sa kama. I presumed nasa emergency room na ako. I heard people rushing around me. As Leander's hand pressed against mine, he gave me assurances. Someone opened my eyes and flashed a light on it. Can you tell me what happened to her? Dinig kong tanong kay Leander. She just lost her consciousness, maagap niyang sagot. The vital signs of the patients are normal. Perhaps she was simply overfatigued. Makalipas ang ilang sandali, pagsusuri sa akin. Hindi ako nagmulat ng mata. Nakikinig lang ako. Then I realized about my dad. Agad akong bumangon. My dad! Sigaw ko. Kara, calm down. You're in the hospital, Leander said. Napalingon ako sa kanya. Dumako din ang tingin ng aking mga mata sa kamay niya na nakayakap sa kamay ko. Bumilis ang tibok ng puso ko. His warm hands gave me a warm feeling. Is my dad here? Agad kong tanong. Kara? Tawag ni Mang Damian sa akin. Dumako sa kanya mga mata ko at agad akong bumaba ng kama. Kara, wait! Slow down! Paalala ni Leander sa akin but ignore him. Mang Damian si Daddy! Lumungkot ang mukha niya. Namuo ang luha sa mga mata ko. Agad kong niyakap si Mang Damian. Humagulgol ako. Ramdam ko ang paghagod niya sa aking likod. Shh! Maging okay din ang daddy mo, Ma'am Kara. Naawang saad niya. Kumalas ako sa pagkakayakap ko. Dali niyo po ako sa kanya. Tumango siya at nagpatiunang lumakad. I felt someone's hand pressing my hand tightly. I raised my gaze to that person. Everything is going to be fine, Kara. Ang malamyos na boses ni Leander ang nagbibigay ng kaunting kapanatagan sa akin. Hindi ko hinila ang kamay ko. I like the feeling of holding his hand. Nang makarating kami sa ICU, it was surrounded with the policemen. I saw my dad's phone to one of them. Lumapit ako sa kanya. It was you on the phone? Pagkukumpirma ko sa pulis na may hawag ng phone ni Daddy. Yes, it was me. Sagot nito. I can't return this phone. It is under investigation. The car accident was not an accident. We found out that it was intentional. Someone is trying to kill your dad. Mahabang salaysay nito. Napakunot ako na noo. Who? My dad had no enemies and he was a good man. May diin na sagot kung iyon. It doesn't matter how good your dad is or if he doesn't any enemy. Would you be able to think of any other reason someone might want to kill him? Dudang tanong nito. Umiling ako. Wala ako maiisip na gagawa noon sa daddy ko. Maybe my godfather knows something? Sagot ko, makalipas ang ilang sandali. Who is your godfather? Tanong ng pulis sa akin. Attorney Romulo Ramirez. Simpleng sagot ko. Thank you. We will keep you updated if there is progress on the investigation with your dad. Pinahid ko ang aking duha at saka tumangong tumingin sa kanya. Kara anak, I heard Yaya si Ding. Lumingon ako sa kanya. Patakbong sinalubong ko siya. Yaya, si Dad. Parang batang sumbong ko. Niyakap ko siya at walang tigil ang aking pag-iyak. I was unable to contain my pain anymore. I felt as if I had lost a limb when I saw my father's unconsciousness body in the ICU. Agad akong sumugod dito nang tumawag si Damian anak. Kumalas siya sa akin at sinapo ang aking muka. Sabi ng pulisya, hindi aksidente ang nangyari. Sinadya ang pagkaka-aksidente ni Dad. Sumbong ko sa kanya. Lalabas din ang totoo anak. Mahuhuli rin ang may gawa nito sa daddy mo. Matalinhagang sagot ni Yaya. Clearly, she knows something. However, I don't have the courage to ask any more questions. Kara, water? Alok ni Leander. Akala ko umalis na ito. Hinila ko ni Yaya para umupo. Tinanggap ko ang tubig na yon dahil nakaramdam ako ng uhaw. Parang naubos ata ang tubig sa katawan ko sa dami ng luwang iniiyak ko simula kanina. Tahimik kaming lahat. Walang gustong basagin yon. Mang Damian was sitting next to Yaya. Leander sat
by my side. Kita ko ang pagtaas-baba ng kanang hita niya. Ipinatong ni Leander ang kamay niya sa akin. Napatingin ako sa kanya, kita ko ang kakaibang emosyon doon. Let me be with you in this time. Parang may kung anong humaplos sa puso ko. He showed me this side of him, caring and sympathetic. Thank you, Leander, I said sincerely. I felt I needed a strong support system in this dark hour of my life. My life wouldn't be the same without my dad in it. He was my everything. Someone must pay. I'll make sure it happens. Kara? Napalingon ako. It was my evil mother. I stared straight into her eyes. I didn't see anything there. Not even a concern for my dad. Walking like a goddess on the runway, she's very proud and arrogant. What the hell are you doing here, Mom? Puno ng galit ang tanong kong yon. It felt like my God was telling me something. Wow! Did you really ask that? He is my husband. Yes, I have the right to be here. Sarkastikong sagot niya. Napataas ang kilay ko. You revoked that right the moment you cheated on him? Did you forget that too? Patuya akong tanong. Be careful what you say, Kara. You're not in the best position to accuse me of such nonsense things. Buwelta niyang sagot. Nonsense? Are you for real? Would you like me to elaborate more, Mom? Pabalang na sagot ko. Nagbago ang kulay ng muka at sinamaan ko siya ng tingin. Kung tingin mo, matatakot ako sa ganyang muka mo. I get used to it, Mother. Simula nang magkaisip ako, simula nang kinalantari mo ang sarili mong bodyguard na pinapasweldo ng daddy ko, nasaan ang kahihiyan mo? Maanghang kong sagot. Nagkulay papel ang mukha niya, takmang sasampalin niya ako. Not again, Mom. Umatras ako at lumayo ng bahagya sa kanya nang ibaling niya ang mata niya kay Yaya Siding. What are you doing here, Sedera? Hindi ba dapat nasa mansyon ka? Painsultong tanong ni Mami. I caught her up. She's here because yaya ko siya, 'di ba? Kung saan ako nandoon siya. Ikaw nga, nanay ko. Huli pa sa balita. Or talagang gusto mong agaw eksena. You're good at it, by the way. Sagot ko sa kanya. Yan ba ang tinuturo mo sa dera sa anak ko? Masamang pukol na tingin ni Mami. Hindi. Hindi ko po tinuruan ng masamang pag-uugali ang alaga ko, Ma'am Elizabeth. Pagtatanggol ni Yaya. Don't blame other people, ma'am, with your flaws. Diba nga, mana ako sa pinagmanahan ko? Dugtong ko pa. Abat, salbahe kang bata ka? I pushed my mom. She twisted her feet. Because she's wearing high heels, I felt nothing, not even pity. Instead, I hated her even more. Madam! Patakbong alalay ni Leander. Kara? Puno ng katanungan ng mga mata niya sa pagtawag niya sa pangalan ko. You're a bitch! Sigaw ni Mami. Yeah! Yeah! Oh, I know that, Mother, but they look who's talking. Kita kong kinalas ni Leander ang heels ni Mami at namumula na yon. Mang Damian, please help me. Pakiusap ni Leander. Agad lumapit si Mang Damian para dalhin sa emergency room si Mami. Nang tuluyan silang nawala sa harapan ko, saka pa lang ako nakahinga ng maluwag. Anak, hindi tama ang ginawa mo. Narinig kong sabi ni Yaya sa akin. Malamlam ko siyang tiningnan. Tila nakikiusap ng unawa. I know, Yaya. But the rage I felt for her, I couldn't help it. I'm sorry, ya. Niyakap niya ako ng mahigpit. Unawain mo na lang ang mami mo, anak. Hiling nitong Said. Iling ako ng iling. I have tried but I can't. How, Yaya? Ang sama niya sa daddy. Hindi siya naging mabuting ina sa akin. Bata pa lang ako, nandidiri na ako sa ginagawa niya. Bakit hindi siya hiniwalayan ni daddy? Bakit nagtitiis siya sa kanya? Umagos na naman ang luha ko. Shh! Hindi natin alam ang punot dulo ng lahat, anak. Ang mami at daddy mo lang ang nakakaalam noon. Simpleng pahayag ni Yaya. I took my phone and dialed my ninong's number. Nakailang ring yon bago nito nasagot. Iha, I am sorry about what happened to your dad. Bungad ng ninong sa akin. Thank you, Ninong. I have a favor to ask for. I want a police or well-trained guard for my dad. I don't want anymore to go near him.
I want his medical team to investigate before they can attend to my dad's medical needs. Mahabang saad ko. Tahimik lang siya at nakikinig sa aking sinasabi. Rinig ko rin ang paghugot niya ng malalim na hininga. I already arranged that, Iha. They will be there any moment now. The nurses and doctors have been arranged too. Luckily, your tito owns the hospital. Sagot nito. Tumango-tango ako kahit wala si Ninong sa harapan ko. Binaba ko na ang tawag. Saktong dumating si Leander, may dala itong paper bag. Kara, let's eat. It was already late in the afternoon. Tumango ako. Akma akong babalingan para ayain si Yaya. Miss Ledesma? Napalingon ako. I heard a beep on my phone. Tiningnan ko yon. From my ninong. Yes? Blankong sagot ko. Kara? It was Uncle Carlisle. Uncle? Glad you're here. I'm sorry, Iha, for what happened to your dad. Niyakap niya ako. There's someone out there trying to kill my dad. Sumeryoso ang mukha ko nung sinabi ko ito sa kanya. As I heard, if you need anything, Iha, you know, I'm here. Pinisil niya ang balikat ko, tumango ako. Are these people be my dad's guard? Dumako ang mga mata ko sa dalawang lalaki at ang 4 na nurses nakakarating lang at 3 doktor. Masyado ka pang bata para maranasan mo ito, Iha. Sinserong saad ni Tito sa akin. I'll be fine, Tito. Nothing that I can handle. Determinadong sagot ko. Isa kayong hunghang! Bakit niyo pa binuhay ang gagong yon? Kumukulo ang dugo ko sa kapalpakan ng aking mga tauhan. Gusto ko silang gilitan ng leeg isa-isa. Paano niyo pa gagawin yon? Doble na ang gwardya sa ICU niya. Ang mga nurses at doctors pinili. Kahit bayaran ko yon, walang bibigay doon. Halos maputol ang litid ko sa tindi ng sigaw ko. Pinagsisipa at pinagtatatadyakan ko ang bawat isa sa kanila. Mga inutil! Wala kayong silbi! Kung kayo kaya ang pagbabarilin ko at ipakain ko yung mga lasog-lasog niyong katawan sa buwaya, gusto nyo? Stupido! Dapat pinaulanan ko na kayo ng mga bala para sigurado. Binuhay niyo pa talaga? Mga gunggong kayong lahat. Sinasayang niyo ang binabayad ko sa inyo. Kinasako ang baril at pinapuputukan ko na ang paanan nila sa tindi ng aking galit. Babawi ho kami, boss. Sabay-sabay nilang sagot. Dapat lang, kung hindi pa naman kayo mga tanga at walang kwenta, sana pinaglalamayan na ang Romulong yon. Kalaiting sigaw ko. Opo, boss. Sisiguraduhin na ho namin na sa susunod. Nauutal nilang sagot. Lumayas kayo sa harapan ko kung ayaw nyo kayo ang pagbuntunan ko ng galit ko. Sigaw ko sa kanila. Mabilis silang nagsipulasan at patakbong umalis. Fuck! May araw ka rin sa akin, Romulo, at sisiguraduhin ko na paglalamayan ka. Hindi ako titigil hanggat hindi kita napapatay. Kahit isang lako pa ang aking kaluluwa kay Satanas, sisiguraduhin kong uod sa ilalim ng lupa ang makikinabang sa katawan mo. Hayop ka! Kinuha ko ang aking telepono. Denial ko ang isa sa gusto kong ikama. Hi, are you free? Napangisi ako nang pumayag ang nasa kabilang linya. I like how my money can buy anything. I'll make sure I enjoy it tonight.